Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 24, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Kasabay po nito yung easterlies. Kaya asahan nga po natin yung malinsahang panahon, lalo nga po mas mainit mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon na posibleng umabot nga tayo ng 43 hanggang 46 degrees Celsius. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga yung lalabas ng mga kabahayan. Yung ITCZ naman ay apektado po niyan ang Davao Region, South Cotabato, Sarangani, dito po sa Maya Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, and Zamboanga Sibugay. Apektado po niyan ng Intertropical Convergence Zone. Yan po yung maasahan natin na may pagkulimlim na kaulapan at paminsan-minsan merong pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Metro Manila naman at halos sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, apektado naman po tayo nung easterlies. Kaya mag-ingat po tayo dyan dahil nga sa matinding high temperature na ating mararanasan. Ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, sa ngayon nga po, wala pa rin po tayong posibleng bagyo na minomonitor, pero meron po tayong nakikitang mga posibilidad na low pressure area na nasa Pacific Ocean na may tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero as of now, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Iba yung paghahanda pa rin sa ating mga kababayan dahil ayon nga po sa pag-aaral ng European Center, bagamat nga po na ngayong Abril ay wala tayong naitalang bagyo simula January hanggang April at first week ng Mayo wala tayong maitalang bagyo, no? Posible nga na kapag tayo magkakaroon ng isang bagyo, asahan po natin na meron nga pong matitindi o malalakas na posibleng bagyo na mabubuo sa parte ng Pacific Ocean. Yan naman po ang mga susunod nating paghahandaan. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga po alas 10 ng umaga, asahan natin na ganun pa rin po ang magiging lagay ng panahon at yung ITCZ, apektado pa rin po niyan ang Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin may pag-ulan po dito sa may parte ng Davao at itong western section ng Mindanao at may chance rin ng biglaang pag-ulan sa Mindoro provinces, dito po sa may Bicol region, dito po sa may Northern Luzon and Central Luzon, may chance nga po ng biglaang pagbuhos ng pagulan. Ito po yung ating thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan natin na may pagulan pa rin dito sa may parte ng Luzon at hanggang dito po yan sa may parte ng Tarlac. Mayroon po tayong tsansa ng mahina at tamang pagulan. At dito naman sa may parte nga po ng Tugigaraw, posible nga meron tayong moderate rain dyan, dito po sa may parte ng Isabela. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po April 25, asahan natin mananatiling malinsangan ng lagay ng panahon at yung ITCZ ay apektado pa rin ang parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng April 26, ganun pa rin po yung magiging senaryo ng lagay ng ating panahon at pagdating naman ng April 27, dito wala pa rin po tayo nakikitang anumang posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. At pagpasok nga po ng April 28 hanggang 29, asahan natin meron pa rin tayong ITCZ. At pagdating naman po ng April 30, asahan natin may chance na nga po muli ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Magkakaroon man na sama ng panahon, pero dito po yan sa parte ng China. Pagpasok naman ng unang araw ng Mayo, may chance nga po ng pag-ulan pa rin sa may parte ng Mindanao. At pagdating po ng May 2, dito po may pag-ulan sa may parte ng Mindanao at maging dito nga po sa parte ng Luzon ay biglaan tayo makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman po ng May 3,
asahan po natin magkakaroon ng low pressure area ng Philippine Area of Responsibility, at kung makikita natin makakapal ang kanyang kaulapan. Ito po yung imo-monitor natin sa susunod na advanced weather forecast kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito. Sa ngayon nga po, nananatiling wala tayong posibleng bagyo na minomonitor sa ating advanced weather forecast, pero inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya ba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan sa ngayon, lalong-lalo na nga po sa tindi ng init na ating nararanasan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.